Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Mahal kong Emperor, ano ang problema? Kilala mo ba ang babae na kasakasama ng Sec Master ng Assassin Sec? Sabi ng Reyna ng South Cloud. Ang tono ay hindi kalakasan ngunit ito ay naririnig ng lahat. At nang marinig ito ni Lily siya ay napapikit sa kaba. Si Lily ngayon ay masyadong kinakabahan sa mga oras na ito at siya ay napabulong. Nako, mukhang nakilala ako ni Daryl. Nagkamali ata na nagsalita pa ako. At sumama sa loob ng kanyang kaharian. Sana talaga ay bumalik na ako sa aming sekta. Nais umiyak ni Lily nang walang luha sa mga oras na ito. At nais nitong tumakbo papalayo ngunit ang kanyang mga tuhod ay masyadong nanginginig sa oras na ito. At si Sec Master Marvin ay nagsalita din. Mahal na Emperor Daryl, kilala niyo ba ang aking kapatid? Sabi ni Sec Master Marvin ng Assassin Sec. At ang lahat ay nag-aantay ng sagot ni Daryl. Sila ay nakatingin lahat kay Daryl. At si Lynn ay biglang nagsalita. Mga ginagalang na Sec Master ng Assassin Sec. Ano ba ang nais niyong ibigay sa Emperor ng Westrington? Sabi ni Lynn. At nang marinig ni Daryl ang sinabi ni Lynn, ito ay naglakad patungo sa kanyang kinauupuan kanina. At hindi umiimik. At si Sec Master Marvin ay biglang nagsalita. Aking mahal na kapatid, nasan ang ating regalo sa mahal na Emperor? Sabi ni Sec Master Marvin ng Assassin Sec. At si Daryl ay maya-maya ay nagsalita. Sec Master ng Assassin Sec. Nais kong malaman kung bakit ang iyong kapatid na babae ay nakasuot ng maskara. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat sila ay nagulat. At si Yvette ay nagsalita. Aking mahal na asawa. Bakit ganyan na lang ang naging reaksyon mo nang makita mo ang babae na nakasuot ng maskara na nagmula sa Assassin Sec? Kilala mo ba ito? Sabi ni Yvette. Nang marinig ito ni Daryl siya ay bumalik sa kanyang ulirat at sinabi. Hindi naman. May naalala lang ako bigla nang makita ko siya. Ngunit bakit nga ba siya nakasuot ng maskara Sec Master ng Assassin Sec? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin ay tutugan na sana siya sa tanong ni Daryl. Ngunit si Lily ay nagpas siyang magsalita. Dahil baka kung ano pa ang masabi ni Sec Master Marvin at baka ay patanggal pa nito ang kanyang maskara. Kaya si Lily ay biglang nagsalita. Mahal na Emperor ng Westrington. Humihingi ako ng paumanhin kung nakapagbigay pansin sa inyo ang aking maskara na suot-suot. Ang dahilan ng aking pagsuot ng maskara ay ako ay may tinatago na isang malaking balat sa aking muka. Nung sinilang pa lang ako, ito ay nasa muka ko na. Patawad kung ito ay tinatago ko sa inyong lahat. Dahil nung ako ay bata pa, nakaranas ako ng pangtutokso. Ang aking pagkabata ay hindi man naging masaya dahil sa pangtutokso ng lahat sa akin. Dahil sa aking balat sa muka. Kaya ngayon, sumama ako sa aking kapatid upang dumalo sa iyong seremonya. Ay gumamit ako ng isang maskara upang matakpan ang aking malaking balat sa aking muka. Sabi ni Lily, nang marinig ito ng lahat. Ang kanilang pagka-curious kung bakit nakasuot ng maskara ang babaeng kasakasama ng Sec Master ng Assassin Sec. Ito ay napalitan ng pagkaawa. At naunawaan na nila kung bakit ito nagsuot ng isang maskara. At si Daryl nang marinig ito. Siya ay nag-iisip peren. At hindi kumbinsido sa sinabi ni Lily. Ngunit ito ay nagsalita. Paumanhin binibini na nagmula sa Assassin Sec. Lubos akong humihingi ng paumanhin kung naitanong ko pa ang ganon sa iyo. Patawad talaga.
Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lily siya ay agad na sumagot at sinabi. Okay lang mahal na Emperor ng Westrington. Nauunawaan ko naman ang naging reaksyon mo nang makita mo ako. Dahil ganun din naman ang mga nagiging reaksyon ng bawat nakakakita sa akin. Sabi ni Lily. Tuldok. Samantala sa lugar kung nasaan si Queen Zilong. Ito ay naglakad-lakad at si Queen Zilong ay nakarating sa isang lugar sa tabing ilog. Laking gulat niya nang makita niya ang mga katawan na nawala ng buhay. Ang mga katawan na ito ay nahati sa dalawa. Si Queen Zilong ay napamura sa kanyang nakikita. Sino ang may gawa ng ganito karumal-dumal na gawain? Ang pagkapalang sa mga ito ay walang awa. Sila ay hiniwa ng isang matalim na bagay kaya naghiwalay ang mga katawan nito. At sa tingin ko ito ay may kinalaman sa liwanag na aming nakita kanina. At sa tingin ko ang mga ito ay napapabilang sa mga tulisan. Ngunit sino ang may gawa ng ganito sa kanila? At tinignan ulit ni Queen Zilong ang kunai knife na kanyang nakwa. At biglang pumasok sa isip niya ang babaeng nakamaskara na kanina ay nakita niya na patungo sa bagong imperyo ng Westrington. At ito ay napabulong. Huwag mo sabihin. Ang babaeng nakamaskara na kasakasama ng sect master ng assassin sect sa seremonya ni Daryl. Ang may gawa nito. Ang malakas na spiritual na nagmula sa liwanag na aming nakitang lahat. Ay may kinalaman ang babae na iyon. Kailangan ko bumalik sa bagong imperyo ng Westrington. Upang may tanong ko sa babae na iyon ang tunay na nagyari dito. At nakakatiyak ako na walang ibang may gawa nito kung hindi siya lang. Dahil siya lang naman ang nakita ko na nagmula sa assassin sect. Sa mga oras na kami ay patungo dito. Siya naman ay patungo sa direksyon ng bagong imperyo ng Westrington. Ang nakakagulat lang dito, paano siya napunta agad sa lugar na ito? Dahil siya ay nakaupo lang sa tabi ng sect master ng assassin sect na walang imak. O sadyang hindi lang namin siya napansin na umalis. Sabi ni Queen Zilong. At siya lang ang makakasagot kung bakit may lumabas na liwanag kanina na patungo sa kalangitan. Na naging dahilan kung bakit ang liwanag ay napalitan ng dilim. At ang mga kulog at kidlat ay tila nagwawala. Dahil sa sinag na iyon na nagtataglay na malakas na spiritual. Sabi ni Queen Zilong. At ito ay nagpas siyang bumalik sa bagong imperyo ng Westrington. At ito, si Queen Zilong ay dahan-dahan lumutang sa hangin. At mabilis itong lumipad patungo sa direksyon kung nasaan ang imperyo ni Daryl. At si Zubaji ay nakarating na din sa lugar kung nasaan ang bagong imperyo ni Daryl at dahan-dahan itong bumaba sa imperyo ng Westrington. At si Zubaji ay wala nang nadatnan sa taas ng stage. At ang mga tao ay nakikita niya na nagsasaya. At si Zubaji ay bamulong sa kanyang sarili. Mukhang tapos na ang seremonya ni Brother Daryl. At tingin ko ang mga ito ay nasa loob ng kanyang kaharian at sila ay nag-uusap na. Nais ko marinig ang bawat sasabihin ng lahat. Lalo na ang kanilang reaksyon na ngayon ay kasama na nila ang kanilang asawa na aking matalik na kaibigan na si Daryl. At dahan-dahan naglakad si Zubaji patungo sa kaharian ni Daryl. At maya-maya ay nagsalita ulit si Daryl at sinabi, kung ganun nais ko makita ang ireregalo nyo sa akin. Nasaan na ba? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin. Ito ay nagsalita, aking kapatid. Akin na ang munting regalo natin sa mahal na Emperor na si Emperor Daryl. Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ng lahat, at nang ilalabas na ni Lily ang ireregalo nila kay Daryl. Si Daryl ay biglang nagsalita. Kung maaari Sect Master Marvin ng Assassin Sect, ang nais kong magdala sa akin ng regalo nyo ay ang iyong kapatid na babae. Sabi ni Daryl. Nagpasya si Daryl na si Lily na lang ang mag-abot nito kay Daryl. Upang makita niya ng malapitan ang babae na ito. Dahil sa sinabi ni Lily si Daryl ay hindi kumbinsido sa mga sinabi na dahilan ni Lily kung bakit siya nakasuot ng maskara. At nang marinig ito ni Lily, halos ito ay mahimatay sa kanyang narinig. At siya ay napabulong. Nais ni Daryl na ako ang magbigay sa kanyang ng mahiwagang sandata na ito na nagmula sa mga tulisan. Ano ang dahilan niya bakit ako pa ang ninais niyang magbigay nito? At si Lily ay napatingin kay Sect Master Marvin ng Assassin Sect at si Sect Master Marvin ay ngumiti kay Lily at sinabi. Inaantay na ng mahal na Emperor ang munting regalo natin sa kanya. Dalhan mo na sa kanya aking kapatid. Sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Lily, siya ay wala nang nagawa. Napilitan itong tumayo sa kanyang pagkakaupo.
At dahan-dahan naglakad patungo kung saan nakaupo si Daryl. At nang makarating si Lily sa kinauupuan ni Daryl, ito ay yumoko at sinabi, "Mahal na Emperor ng Westrington, narito ang aming regalo sa iyo." At dahan-dahan nilabas ni Lily ang Anvil of Valor Hammer. Sa paglabas ni Lily sa Anvil of Valor Hammer, ito ay nagliwanag, at ang lahat ay sobrang nagulat, lalo na sila Daryl at Ambrose. Si Ambrose ay napatingin sa inaabot ni Lily kay Daryl na hammer. At lumaki ang mga mata ni Ambrose nang makita niya ang hammer na ito. Siya napasalita at sinabi, "Anong klaseng sandata ang dala-dala mo binibini na nagmula sa assassin?" Sek. At ang hammer ni Ambrose ay kanyang nilabas. Ito ay may pagkahawig sa Tyrant Hammer na sandata ni Ambrose. At ang lahat ay sobrang gulat na gulat din. Si Yvette ay nagsalita. Tama si Ambrose. Ang hammer na hawak-hawak niya ay medyo magkatulad sila ng Tyrant Hammer ni Ambrose. Ngunit ito ay medyo mahaba. At ang sinag na kanyang nilalabas ay nagtataglay ng spiritual. Sabi ni Yvette. At ang lahat ay nakatuon ng tingin sa hawak-hawak ni Lily na hammer. At si Daryl ay dahan-dahan kinuha ang Anvil of Valor Hammer sa kamay ni Lily at sinabi, "Saan mo ito nakuha binibini? Hindi mo ba alam na ang sandata na ito ay sobrang mahiwagang? Ito ay ang gamit ng isang Diyos ng sinaunang panahon." Sabi ni Daryl. Oo, alam ni Daryl na ang hammer na kanyang hawak-hawak ay ang Anvil of Valor Hammer. Nagamit ng Diyos of Justice, na nagtataglay ng sobrang lakas na kapangyarihan. At maya-maya si Zubaji ay nakarating na din na kung saan nandun ang lahat. At sa pagpasok niya sa lugar ng hapagkainan, nakikita ni Zubaji ang liwanag sa sandata na hawak-hawak ni Daryl. At ito ay labis na natakot at nagulat. Si Zubaji ay mabilis na naglakad patungo kila Daryl at Lily. At sa pagdating nito sa harapan nila Daryl at Lily, si Zubaji ay halos lumuwa ang mga mata. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Brother Daryl, saan mo nakita ang Anvil of Valor Hammer na iyan? Paano mo ito nakuha?" Sabi ni Zubaji sa malakas na tono na may pagkagulat. Oo, si Zubaji ay nabubuhay sa matagal na panahon. Si Zubaji ay isang immortal na nilalang. At alam na alam niya ang sandata na hawak-hawak ngayon ni Daryl. At si Zubaji ay nakakaramdam ng takot nang makita niya ang Anvil of Valor Hammer. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!